si Christian Lamado. Taga dito lang din sa Baliwan. Mag-isang taon pa lang naman ako vendor ng ganito. Gawa ng yung kapitbahay ko nagkaroon ng stroke ba? Na-stroke. Kaya walang nagtitinda. Inalok nila ako magtinda. Nagtinda ako nito. Masarap maging vendor kasi marami kang makikilala. Kasi mahirap naman minsan hassle kasi may mga makakalaban kang barangay. Papalisin ka sa pinagtitindahan mo. Siyempre kahit paanong palis sa'yo, babalik ka pa rin kasi siyempre gusto mo kumita ng pera sa malinis sa paraan Kaya sa pagtitinda naman, siyempre lahat ng vendor kailangan malinis ka sa mga gamit mo, sa paninda mo. Para yung mga tao na bibili sa'yo, hindi, balikan ka niya. Ako magmaayos na naman yung buhay. Kahit hindi mayaman, basta nakakakain na ng 3 beses isang araw, nabibili mga gusto. Yun lang. Wala nang ibang pangarap, tapos maging maayos yung pamilya ko, na hindi maging katulad ko ba. Yun lang. Awa ng Diyos, wala naman nagre-reklamo na okay naman yung paninda ko, walang nagbabalik, walang nagko-complain. Saka yung iba, natutuwa ako kasi sabi ng iba masarap yung sasawang ko, sabi naman ng iba kulang sa timpla. Hindi iba-iba pa rin, hindi pare-pares ng ng sabi yung mga tao Kaya kung ano yung timpla ko nung una, yun pa rin para ayun yung nakasanan yung tao na mga suki kong bumibili, kaya hindi ko na kailangan baguhin pa. Ano po? Ang payo ko lang naman yung maging dapat meron silang pakikasama ba, hindi lang sa kapwa nila vendor, pati sa mga customer nilang bumibili. Ayun yung kailangan lang, ayun yung mapapayo ko. Bye, tatlo. Habang papalapit ng Pasko, mas nagiging abala ang kalsada. Mas marami ang bumibili, mas marami ang nagmamadali, pero ramdam pa rin ang kaunting saya sa hangin. May mga baril sa gilid, may mga batang nangangaroling, at may mga vendor na katulad ni Kuya Christian na patuloy na kumakayod kahit December 24 na. Walang engranding plano si Kuya Christian para sa Pasko. Pagkatapos magtinda hanggang hapon, uuwi siya at dala ang kaunting handa. Simpleng pagkain na sapat para magsalo-salo ang kanyang pamilya. Walang mamahaling regalo, pero may oras para magsama-sama. Kung may matira sa kita, baka raw bumili siya ng kaunting dagdag na ulam o pampahimagas. Kung wala man, ayos lang. Ang mahalaga, magkakasama sila. Sa awa ng Diyos, sabi nga niya, wala namang nagrereklamo sa kanyang paninda. At iyon na ang isa sa mga biyayang pinagsasalamat niya ngayong Pasko. Sa dulo ng aming paglalakbay, natutunan namin ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi laging nasa loob ng bahay o sa ilalim ng Christmas tree. Minsan, ito ay nasa gilid ng kalsada, sa isang vendor na patuloy na lumalaban para sa pamilya, sa isang sawsawang paulit-ulit na tinatangkilik ng mga suki, at sa pangarap na simple ngunit totoo. Ang Pasko sa kalsada ay kwento ng mga taong patuloy na kumikilos, umaasa at nagmamahal kahit kulang, kahit mahirap.